Hello guys, what's up? And for today's video, I will show you how to fully verify your GCash account using our national ID. Dahil marami sa atin guys pagdating sa pag-take ng picture sa likod ng ating national ID ay hindi po tinatanggap ni GCash. Kaya panoorin nyo ang buong video guys para malaman nyo step by step para ma-verify din kayo gamit ang inyong national ID. But take note, not a photocopy of your national ID dahil hindi talaga yan tatanggapin ni GCash. First, ang una natin gagawin ay mag-sign in tayo or mag-login tayo sa ating GCash. At pagkatapos ay click natin tong profile. So kung makikita niyo hindi pa ako verified dito, okay? Ngayon, punta tayo dito sa my help. So dito guys, magsasubmit po tayo ng ticket para ipaalam sa kanila na hindi po tayo makapag-verify gamit ang ating national ID, okay? So dito guys, ang ilalagay natin dito sa may email address ay yung nakalink mismo sa ating GCash. Kasi nga doon sila re-reply, okay? And then lagyan natin ang ating full name at yung GCash number natin, okay? Dito naman sa concern category ang lalagay po natin or ang pipiliin po natin dito guys is itong account verification. So piliin natin itong I can proceed with my verification. So dito guys, pipiliin natin itong our system is currently busy or too many attempts. So ito yung pipiliin natin dito guys, dito sa concern category, okay? At pagkatapos, ang lalagay naman natin dito sa ating concern, so lalagay ko yung example, itong hello GCash, I want to fully verify my GCash account using my national ID but I cannot proceed with KYC verification. So bakit ito yung nilagay ko guys? Kasi nga hindi tinatanggap ni GCash yung ID ko. So hindi ko na in-specify dito guys yung mismong problema. So ang nilagay ko na lang ay hindi ako makapag-verify or hindi ako makapag-proceed sa KYC verification. And then please help me and I hope that my GCash can be verified. Okay? At dito naman sa may attachment, ang lalagay po natin dito ay yung picture ng ating ID, okay? So dapat ay dalawang magkahiwalay po 'yan. So dapat ay front at saka back ng ating ID. So dapat hindi po edited yung sasubmit po nating ID dito, guys, no? Kasi po hindi 'yan tatanggapin ni GCash, okay? So pagkatapos po natin makapag-attach ng picture ng ating ID, and then click po natin itong submit, okay? At pagkatapos guys, dito nyo makikita yung ticket ninyo, okay? And then mag-i-email din po sa inyo si GCash. So ayun, na-receive na nga ni GCash yung ticket na sinubmit ko dito guys, okay? So lagi nyo i-check yung email ninyo or yung ticket ninyo para alam nyo kung ano yung mga susunod nyong gagawin. In my case, medyo natagalan ako sa pag-response ni GCash kaya ako na ulit ang mismong nag-message sa kanila. So tinanong ko kung anong mga susunod kong gagawin at kung anong mga dokumento pa ang kailangan kong isubmit. So yun guys, hindi naman ako nabigo. At pagkatapos ay nagbigay naman sila at nag-response naman sila guys na kailangan ko daw mag-fill up nitong information na ito. So ito yung binigay nila guys, itong GCash registered number, first name, middle name, and then dapat ang pag-fill up po ng mga ganitong form ay kailangan same po or dapat magkatugma sa inyong ID na isasubmit, okay? So kung mapapansin nyo dito guys sa pinakababa may mga additional documents pa akong kailangan isubmit sa kanila. Itong actual photo of valid ID, front and back, not crop, okay? And then actual photo of 3 signatures written on a clean piece of paper. Actual selfie photo, not blurred, no camera filter from head to shoulder. So ayun guys, pag magsasubmit po tayo ng mga additional documents dito kay GCash is hindi po nila ina-allowed yung mga naka-PDF naga-zip files, okay? So after ko nga pong mag-submit ng mga details na hinihingi nila at mga documents is ito yung reply po nila na we acknowledge having received the details we requested for your issue.
Then your patience and cooperation have been helpful and it is highly appreciated. That said, your case will now be forwarded to our escalation team. And then it will take 2 days, okay? And then nag-message po ulit sila na we are glad to inform you that our team was able to deploy the correction needed in order for you to update, re-verify your account via GCash app. So ayun guys, re-verify po ako dito ni GCash. Then yun nga nakalagay na tap verify now and you're good to go. So ayun, ang ginawa ko dito guys, nag-verify ulit ako gamit ang aking national ID. At dahil pinapa-verify ulit ako ni GCash, so sinubukan kong mag-verify ulit gamit ang aking national ID. Okay, so sinubukan ko kung tatanggapin nga ba nila yung aking national ID. Dahil nga, kaya nga tayo nag-submit ng ticket dahil ayaw tanggapin yung back photo ng ating national ID. So karamihan naman sa atin guys, yun yung problema. And yun, hindi naman ako nabigo at successful naman yung pag-take ng photo ID ko dito guys. So tinanggap yung front at saka back photo ng aking national ID. At pagkatapos kong mag-submit ng ID picture, then yun, pinapa-fill up na ako dito ni GCash ng personal information. And then dapat guys sa pag-fill up pala ng information is wag na wag po tayo magkakamali para hindi na tayo magkaroon ng problema pa dito guys. So double check po ninyo pag nagpi-fill up po kayo ng mga ganitong information, okay? Then after that, successful yung pag-verify ko ng aking account dito. So nakalagay na 24 hours may marireceive akong SMS. So wala akong na-receive na SMS. Ang nangyari guys, nag-attach ako ulit ng screenshot na yung pag-verify ko is successful. So nag-response sila agad na maghintay daw ako ng 7 days. Pero guys, hindi umabot ng 7 days, mga 4 days ay nag-message ulit si GCash na yung account na bine-verify ko is fully verified na. So ayan, successful yung pag-verify ko dito ng aking GCash account, okay? And as you can see, solved na yung ticket na sinubmit ko guys. Kasi nga, as you can see, fully verified na itong account na ito. So ayun guys, sana ay may natutunan kayo. And hanggang sa muli, salamat and thanks for watching.